Alright, katapos ko lang mag leg day and pagod na ako. It's 10 p.m. Pupunta ako sa birthday ng best friend ko and yeah, kasama ko si Lagnada and was such a good leg day. Leg day never cease to amaze me. Parang goat lang no? Parang kada leg day talaga nahihirapan ako. But leg day is my favorite day. So very ironic but yeah, I love leg day. Bakit? Kasi masakit siya. And most people hates leg day. Bakit? Kasi masakit. And I'm the opposite one kasi it challenged me. Especially nag-enjoy ako pag may kasamang friends since yung leg workout ko is naiirita sila. Pero again, hindi ko naman sila pinaparusahan but I just enjoy and we enjoy. So, na-enjoy ko rin kasama sila. And yeah, hinihintay ko lang yung friend ko. Nasaan na ba siya? Nauna na ba siya sa akin? Wala ako siya. Anyways, going to so why people hate leg day? Bakit nga ba? Kasi una masakit, pangalawa I think it's just a shit sa social media na naging meta na parang leg day dapat hindi ka nagde-leg day ganun. Kumbaga naging fad na lang siya or trend sa social media that leg day is bad or corny or masakit, 'di ba? So yeah, I think it's not true. Leg day is very good for you. Nakakataas ang testosterone. Lalakas yung legs mo, lalakas yung lahat ng buhat mo. Since if malakas yung leg drive mo, malakas yung buhat mo. If mahina ka, then mahina ka. So, gets nyo? Ang daming factors. Ang pangit rin pag hindi proportion yung katawan mo, lalo na if malit yung legs mo or chicken legs ka. So yeah, leg day is very important. And yeah, I think maraming factors And if malit yung legs mo, again, hihina deadlift mo. Bakit? Kasi merong squats and back yun Mag-i-squat ka muna sa first half ng deadlift, then back na. Sa bench press mo, meron leg drive. Gets mo? Sa squats, of course, may squats, may legs. And most of people hate squats rin kasi for me, it's the most dangerous exercise. Kasi deadlift, pwede mong bitawan. Bench press, meron sa gilid. Meron ka spotter. Sa squats, pag wala kang mag-isa ka lang, tapos di ka marunong magtanggal ng bar sa likod mo, tapos mabigat. Maraming factors. Iayusin mo yung adjustment ng knees mo, ng toes mo, ng legs mo. Hanapin mo kung long femur ka ba, short femur. Like sa deadlift, pwede ka lang mag-sumo or conventional. Gets? Kaya ang daming ayaw sa squats. Tapos iba, ini-ego lift pa yung squats. Hindi dapat yun. Dapat magta-touch yung hamstring mo tsaka calves mo. That's a rule of thumb. So pag nagdikit yung dalawa, counted na yun. Pero pag nakikita nyo ang luwag pa ng pagitan ng calves at saka hamstring nyo, then you're going too heavy. So that's why hina-half rep siya ng katawan mo. Nag-auto yun guys yung katawan natin nag-auto, safety mode yan na pag, oops, ang bigat na ito Lodi, kalahati lang muna ng effort or depth yung ibibigay ko sa'yo. So nag-automatic na ganun siya. So kaya mukhang awkward pag pinanood mo sa video, hindi malalim, parang half shit lang kasi natatakot yung katawan mo bro So pag leg day guys, make sure na ganun. So for me, ganun ako mag legs dati. Para lang bumababa, nakalabas puwet. Di pa ako marunong mag brace. Siguro if you're newbie, una yung aralin if mag-i-squats kayo, bracing, proper bracing na may air yung buong core mo. Bracing means inhaling tapos pupunuin mo ng air yung buong core mo. So yun. Next naman is proper form. If long femur ka, go. If short, then alamin mo kung paano yung form nun. Next naman is high bar or low bar. For me, low bar. Bakit? Pag low bar is buong katawan mo is yung nagbubuhat. Pang power lift siya halos. Pag high bar, pag sobrang taas na ng weight, mahirapan ka. Pero again, depende yon. Kasi merong iba, high bar yung bagay sa kanila. Kailangan mo nga alamin kung anong legs or proportion ng katawan mo. Kasi pag hindi, malilito ka. Kaya yung iba awkward mag-legs. Iba, kailangan meron pang nakalagay na plate sa toes nila, sa heels nila para nakaangat ng onte, para hindi sila mahirapan. Nag-guess nyo, maraming factors ang pag-squat. So, isa yon. Next naman is, magpa-coach kayo. Libre yung pa-coach guys. I mean, may bayad, pero mas mapapabilis yung progress nyo, in my opinion, sa squatting especially. Kasi una, may spotter ka. Pangalawa, may magturo sa'yo. Pangatlo, may magko-correct sa'yo. Pang-apat, expert na sila dun. Siyempre, babayaran mo sila or papaturo ka sa kanila And yeah, I think yun lang. That's the leg day, And also belt and knee sleeves. Pero for me, ito kasi yan, if malakas na yung knees mo, and
magaling yung bracing ng core mo, hindi mo siya kailangan. But ano siya, for me yung knee sleeves and belt is for psychological only. O sige, may help siya, nakaka-tighten ng core, which is true, matatight yung core mo. Pero for me, parang nandun na sa psychology ko na ay hindi, may belt ako, malakas ako. Parang yun yung naging connection sa akin. Pero technically, meron na, isipin mo yung mga Olympians, nag-i-squat sila ng 300 kilos or 200 kilos ng walang belt, tsaka walang knee sleeves. Pero bihira yun meron lang akong kilalang ganun. It is kasi parang niliteral na progressive overload nila yung squats nila. So yun, for me, if kaya nyong bumili, then bumili kayo, 1 more rep for SBD. Tapos sa belt naman, SBD okay din, strong stuff okay din, or yung sa Shopee na powerlifting belt na 2,800 okay din yun. Ayun yung sa akin. And ayun, I think that's it. Enjoy squatting. Bakit ayaw nyo ba ng leg day? Di ko rin alam. I think pag pinanood nyo si Tom Platz, twice a month lang siya mag-legs kasi sobrang hardcore ng legs niya, leg day niya. Pero again, naka-roid siya. Baka naman i-compare nyo siya sa sarili nyo. Iba yung roided na katawan, pero it doesn't mean na mag-half-ass ka na lang or i-blame mo na lang yung roids nila. Since if naka-roid sila, dapat doble grind sila, since kailangan nila ilabas yung energy na yun Kailangan nila i-maximize yung pagro-roids nila, since una, magastos, pangalawa, kailangan mo ng double the effort, and yeah, pangatlo, para sa if imagine nag-roids ka tapos yung tsura mo parang nati lang, diba? Disrespect yun, disgrace yun para sa mga roid user. Para sinabi, ay, roided ka, ba't parang mukha ka lang nati, ginanon ka bigla, tas roided user ka, roids user ka. Trash talk yun, men. Nakakahiya ka, boy, pag ganon. Yeah, kaya ka nag-roids para maging malaki, hindi para maging mukhang natural. Di sana di ka na lang nag-roids, diba? So yeah, and daming trend rin ngayon na uso yung mag-roids yung mga bata. Pero gets nyo, nauso kasi Socmeds Kino-compare natin yung mga sarili natin sa mga Mr. Olympia trabaho nila yon, literal na buhay nila yon, nagko-compete sila para doon. Tapos ikaw, kaka-start mo pa lang, ayaw mo mag-roids. If magro-roids ka, at least 10 years na nag-gym ka, that's it. Ayun yung nabasa ko, yung napanood ko, 10 years, try mo lang, full nati, 10 years na workout, tsaka ka mag-roids if gusto mo. Kasi una, pwede ka mabaog, side effects, ililit yung betlog mo, daming pwedeng side effects, heart attack, heart failure. Si Rich Piana nga, namatay, diba? Sino pa yung nag-chest na alien sa puso din. So yeah, maraming factors ang pagiging roids. Mukhang maganda, mukhang malaki, pero anyway. So yun lang, punta na ako sa birthday, kakain na ako, magbabanda ako doon rin yung mga best friends ko. So yeah, see you guys next video. Don't forget your legs, to train your legs. Always remember that. Always train your legs. At least once a week. Tapos hardcore, pwede na yun. Hindi naman kailangan twice Para ano, pero again, ang pinakamatagal mag-recover ng muscle group is chest. Always remember, kasi maliit lang sila. Unlike sa legs, ang laki niyan, madali mag-recover yan. So yan. See you guys next video. Love you all. Peace. Bye-bye. Tara na! Tagal mo mag-nest Kabila naman. Sampo. Ano sa itong mabasan? Medyo bilaki. Ayo, mama, dikit ka. Kabila, baliktad.